Good day, everyone. Today I'm presenting the miscellaneous bacteria. So first is, what is Hatching group? So group of slow-growing 7 to 30 days fastidious bacteria of oropharyngeal or urogenital flora causing bacterial endocarditis. So yung Hatching group is ito yung mga bacteria na normal lang sa ating body or sa na makikita natin sa um, urogenital flora or oropharyngeal. So, ito yung mga bacteria na kapag nakapasok siya sa blood or sa nagkaroon siya ng opportunistic pathogen or nagkaroon siya ng chance na pumasok sa blood or yung kapag bumababa yung mga immune system natin is doon. So, doon siya nagkakaroon ng infection. So, H. aprophyllus is a fastidious gram-negative Coccobacillus that is part of the normal flora of the human oropharynx. So, gaya nga sabi ko kanina, is yung bacteria nito is normal flora siya. So, nakikita natin siya sa human oropharynx, sa bibig or sa throat ng isang tao. So, yung bacteria nito is hindi siya nagkakos ng damage, pero kapag nakapasok siya sa blood, so doon siya doon nagkakaroon ng infection. So, yung infection nito is for causing infective endocarditis. So, next is morphology. So, a gram-negative Coccobacilli are short rods. So, colonies are very small, less than 1 millimeter in diameter. So, after 24 hours of incubation. So, yung appearance niya or yung itsura niya is smooth, gray, and not overtly pigmented. So cultural characteristics. So fastidious organisms require enriched media like chocolate agar. So requires X factor humin, but not B factor NAD for growth. So unlike sa ibang Haemophilus, katulad ng H. influenzae is nakadependent siya sa B factor. Pero itong si H. aprophyllus ay kaya niyang gumawa ng sarili niyang NAD gamit yung kanyang enzyme. So kapag may X factor humin na available, is sapat na yun para makapag-grow siya. So hindi niya na kailangan si B factor kasi kaya niyang isupply sa sarili niya si NAD. Yan. So kaya niyang isupply si NAD para sa sarili niya. So best growth under increased carbon dioxide 5%. Optimal growth occurs at 35 to 37 degrees Celsius for 2 to 4 days. So, para visible colonies. So next is pathogenicity. So, low virulence but can cause disease when it enters the bloodstream. So, yung meaning is hindi siya meaning is ito yung bacteria na kapag nakapasok siya sa blood or sa bloodstream natin is doon pa lang nagkakaroon ng infection. So, it acts as an opportunistic pathogen. So, tinatawag siyang opportunistic pathogen dahil kapag nagkaroon siya ng chance na halimbawa is bumaba yung immune system natin or makapasok siya sa blood. So, diseases is infective endocarditis, brain, and other intracranial abscesses. So next is treatment. So B-lactam antibiotics, for example, is ceftriaxone, ampicillin, subaltam, sometimes combined with gentamicin, synergistic effect in endocarditis. Fluoroquinolones or carbapenems may be used in resistant cases. So the treatment for endocarditis is typically prolonged of 4 to 6 weeks. So next is actinomyces comitans. So ito naman is nagiging pathogenic siya. So kasi dahil nagko-cause siya ng aggressive periodontitis, which is yun yung bacteria na sumisira sa gums natin or yung sa tissue sa may gums natin. So kapag nakapasok siya doon, so unti-unti niya ngayon sisirain yun. So particularly in adolescent and young adults. So next is morphology. So gram-negative, non-motile, non-spore-forming Coccobacillus.
So, short roads with rounded. So, yung appearance niya is star-shaped or cross cigar. So, parang siyang ano siya, namumuo siyang buo-buo, buo-buo, ganun yung itsura niya. So, ito makikita niya sa baba yan. So, cultural characteristics is it's grow better under anaerobic conditions. So, yung bacteria is mas gusto niya sa kulang yung oxygen, so kaya nga siya sa oral cavity. So, dahil kulang sa oxygen, so sanay siya sa ganong environment. So, kapag nilagay siya sa cultured medium is nagiging mas stable siya and nakakapag-grow siya um, ng maayos. So, kapag mababa yung oxygens and anaerobic conditions. So, it slow growing 2 to 7 days for visible colonies. So, next, so pathogenicity. So, ito yung leukotoxin. So, ito yung pumapatay sa immune system natin ng katawan. So, kaya humihina yung depensa ng katawan natin laban sa bacteria. So, it induces apoptosis or lysis, weakening the host immune response. So, endotoxin is ito yung part siya ng liposaccharides. So, siya yung layer ng outer membrane tissue. So, ito yung tinitrigger niya. So, nakakapag-trigger siya ng inflammation. So, kaya doon is yung mas lumalala yung damage sa gums natin dahil nagre-lead siya to periodontal disease. So, ito nga siya. So, diseases is oral and periodontal disease. Yung sabi ko nga kanina. So, dito naman is characterized by severe bone loss and attachment loss around the first molars and incisor despite minimal plaque. So, yung bacteria is pag unti-unti na niya ngayon sisirain yung sa gums or sa gums natin. So, minsan akala natin is sa labas is okay pa, maliit lang yung sira, ganyan, pero sa loob pala is malaki na yung damage ng bacteria. So, pati yung bone na support sa ngipin natin is nasisira na niya. So, unti-unti is natatanggal na yung ngipin natin um, dahil nga sa damage ng bacteria na yan. So, next, ito is diseases ng actinomycotic lesion. So, dito naman is these lesions are characterized by multiple abscesses that can form sinus tracts which are tunnels that discharge fast. So, dito is tumutubo siya sa labas ng balat natin na naglalabas siya ng rana. So, kaya tinawag siyang the hallmark of this lesion is the presence of sulfur granules yellow. So, tinawag siyang yellow. Sulfur granules yellow is kasi yung kulay niya is kulay yellow. So, yung yung sa abscess is disease next is treatment. So, high-dose penicillin is a long-term weeks to months, surgical drainage if abscess is present, removal of infected tissue or sinus tracts if needed. Next is C. hominis. So it a short oxidase positive gram-negative bacillus which is non-motile, non-sporing, and non-capsulated. So it is a fastly used aerobe and facultative anaerobe. So requires carbon dioxide supplementations for growth. So meaning is mas kailangan niya ng dagdag oxygen para maging stable and makapag-grow siya ng maayos. So kapag um, kulang yung carbon dioxide niya is hindi siya nakakapag-grow ng maayos. So kaya tinawag siyang fastidious. So on blood agar, it forms small, glistening circular colonies. It is a commensal in nose. So meaning ay part siya ng normal flora or ng commensal flora na nakikita natin sa ilong natin, yung bacteria. So, is diseases is endocarditis, especially in patients with pre-existing valvular or cardiac disease. So, meningitis is rare. So, bihira lang na um, bihira lang yung merong meningitis is next is treatment is ceftriaxone 4 on 4 to 6 weeks for endocarditis. So alternatives is ampicillin, subaltab, or
For example, is the ciprofloxacin. So meningitis is cefotaxime. So next is E. coroidens. So it is an oxidase-positive phenolic gram-negative bacillus. It is a commensal in upper gastrointestinal tract and respiratory tract. So ito yung bacteria na part siya ng body natin na kadalasan is talagang nakikita natin siya sa gastrointestinal tract. So yun yung mouth or yung throat natin. Then yung sa respiratory tract is yung kung saan is humihinga tayo. So then sa nose. So it's for spitting or protruding of blood agar. So next is, so disease is, it causes infections of skin. So yan, makikita nyo sa picture is, siya, ganyan yung itsura kapag sa infections of skin. So subcutaneous tissue following salivary contamination. So it can also cause meningitis, endocarditis, and pneumonia. So this next is treatment. So ceftriaxone for systemic infections such as endocarditis or meningitis. So skin soft tissue is amoxicillin clavulate, clavulanate oral or ampicillin sulbactam more. So next is Klebsiella kinjay. It is an oxidase positive gram-negative non-motile bacillus. It is associated with endocarditis and infections of bone and joint. So dito is ito lang hindi yung Klebsiella kinjay is hindi lang siya para sa nag-cause ng endocarditis pati din sa infections of bone and joints. So ito yung example niya is septic arthritis. So ito yung infection sa kasuan. So pati yung bacteria is cause din siya ng septic arthritis, and then next is osteomyelitis. So ito naman is infection sa bone. So yung bacteria na yan is kapag nakapasok siya sa loob ng bone, so unti-unti niya ngayon sisirain na nagkakause siya ng inflammations and nagkakause siya ng pamamaga and pananakit. So unti-unti masisira yung bone. So makikita natin is, alam niyo yun sa may yung tao, yung naka-arrow na yun is, yung tinuturo ng arrow na yun is yun yung tinatawag natin yung kalyo. Yun sa mga sa paa, yung matigas na yung kadalasan yung iba nun is yung butas-butas yung iba. So yung maraming butas-butas ganon. So yun yung kalyo. So matigas siya. So madalas meron yung mga ganito is yung mga sa mga magsasaka. Ganon. So yung bacteria na yun is possible na makapasok yun sa loob dahil nga butas-butas siya ganon. So sa kalyo is pwede din siya pumasok papunta sa bone. So next is treatment. So penicillin or ceftriaxone for Klebsiella kinjay infection. So ceftriaxone or other third generation cephalosporin. So mapapansin natin yung Hatchet group is pare-parehas lang sila ng infection and then ng causes. So pare-parehas lang din sila na um, kung saan pumapasok yung bacteria, ganyan, kung saan masama na makapasok yung bacteria. So, kasi si Hatchet group is normal flora lang naman siya. So, kaya part lang siya ng bacteria or part lang ng katawan natin yung bacteria na ito. So, pero nga kapag gaya nga sabi ko kanina is kapag nakakapasok siya sa bloodstream, so doon lang siya nagiging harmful and nagkakos ng infection. So, next is short note on Gardnerella vaginalis. So, dito naman is, tandaan lang natin is, meron siyang infections na bacterial vaginosis. So, meaning is, ito yung infection sa vagina na kapag ka-imbalance yung bacteria or possible na yung sa vagina natin is, yung amoy niya is hindi ganon kaganda na. And ano din siya, tawag dito, nagko-cause din siya ng irritation. So, yung discharge natin is naging kulay gray. So,
This condition is usually associated with non-sporing bacteria. So ito yung itsura niya. So, yan yung itsura kapagka yung discharge na yun, ayan, para siyang mag-gray or kulay abo. And then, nagko-cause din siya ng irritation. So, ayan, yung pangangati. So, hanggang sa nangati, ayan, namumula, ganun. And hanggang sa magkasugat na yung sa loob natin. Dahil nga sa irritation na cause ng bacteria na meron sa vagina. So next, so ito yung treatment is metronidazole, which can be taken orally or applied topically, or clindamycin is. So next is short note on Listeria monocytogenes. So it is a small gram-positive Coccobacillus, usually arranged at angles. It is a catalase positive. It shows tumbling motility at 25 degrees Celsius in wet preparations and is non-motile at 37 degrees Celsius. It grows well on routine media and forms small translucent hemolytic colonies on blood agar. So it shows umbrella pattern in semi-solid motility. So human infection is acquired through ingestions of contaminated food and milk, contact with infected animal, inhalations of contaminated dust. So it commonly causes disease in immunocompromised hosts and neonates, but also in healthy pregnant women. So yung bacteria nito is harm siya is kapag bumababa yung immune system natin and sa mga pregnant woman. So possible na nagko-cause din siya ng infection sa brain and spinal cord, and lalo na din sa mga pregnant woman na pwede siya mag-cause ng abortion. So, meaning is pwedeng malaglag yung bata or miscarriage. So, pwede din, possible din na mamatay yung bata habang nasa sinapupunan pa lang, and yung pwede din mag-cause ng yung babae is mawalan ng kakayahang mabuntis. So, next is Calimactobacterium granulomatis. So, it is a gram-negative Coccobacillus, also called Donovania granulomatis. It shows bipolar or safety pin appearance. It is capsulated and non-motile. So, culture on egg yolk medium or on modified Leventhal agar. So, it causes a venereal disease, donovanosis, which is start as painless papule on genitalia and forms ulcer. So, dito is yung bacteria is nakukuha siya sa pakikipag-sex. So, yung bacteria nito is nakakapasok siya kapag may sexual contact. Sexual contact ng girl and boy. So, yung bacteria is sa una is hindi siya napapansin o hindi siya mapapansin kasi painless siya. So, nagko-cause siya ng yung alam mo yung maliliit na bukol. So, sa una is wala ka pang nararamdaman, pero hanggang sa katagalan is nagpo-form siya ng ulcer sa during sex ng girl and boy. So, dun lang nagko-cause ng infection. So, yung bacteria is yun na yung chance niya na makapasok kapag sexual contact yung dalawang mag-partner. So, eto siya. So, yan. So, ito yung ito yung kung paano makapasok yung bacteria. So, kapagka during sexual contact. Ito siya. So, next is Erysipelotrix ruchopathy. So, it is a gram-negative filamentous rod. So, it is non-motile, non-sporing, capsulated. It can grow on ordinary media. It causes infections in animals which are transmitted to human by handling animals' product causing erysipeloid. So next, so yan yung disease niya. So erysipeloid. So kapag yung animals or kapag humawak tayo ng animals na infected pala siya or meron pala siyang infection. So yung bacteria na yun is possible na mag-transmit sa atin
sa kung ano yung pinanghawak natin doon. So, yung kapag hinawakan natin siya ng kamay, so doon sa kamay natin papasa yung bacteria. So, yun nga is namamaga siya and namumula. So, its treatment is penicillin being the drug of choice. So, next is characteristic of Acinetobacter calcoaceticus. So, is a strict aerobic gram-negative Coccobacillus. So, it is oxidase negative and a non-fermenter. So, it cures usually in pairs like Neisseria. So, it is a opportunistic pathogen that hospital infection. So, dito, yung bacteria nito is nakukuha natin siya during kapag nasa hospital or yung mga patient sa hospital is nakukuha yung bacteria na yan sa hospital device katulad ng catheter. Kapag nilalagyan ka ng catheter, so nagkakaroon ng so pupasok siya sa loob. So yung kapag may bacteria yon, so yun. So nakakapasok ng bacteria sa loob natin. So ventilator and surgical wounds. So yung mga ginagamit sa sa sugat natin, yung ginagamit na panlinis or ano is kapag pala hindi siya malinis or may bacteria yon, so yun, dun nagkakaroon ng bacteria. Next is Streptobacillus moniliformis and Spirillum minus. So ito is pareho lang siya ng pareho lang yung bacteria nito na sanhi siya ng rat bite fever. So yan. So yan yan. So yung kapag yung taga is kinagat ka or kinagat ka. So, kapag yung after nun, so yung bacteria is, o yung daga is may bacteria pala siya. So, yun. So, naipapasa din siya sa tao. So, unti-unti is kumakalat yung. So, next is Campylobacter. So, is a oxidase positive, gram-negative curve bacilli like Vibrio but are biochemically inactive. So, there are more than 10 species. So, species of human importance are C. coli and C. Jejuni. So, dito, si Campylobacter is, siya yung, kapag nakapasok si Campylobacter sa body natin is dumidikit siya sa lining ng intestine. So, gumagawa siya ng enterotoxins na nagkakos ng diarrhea. So, bukod dito, si Campylobacter is kaya din niya pumasok sa loob ng cell ng intestine natin. So, kaya kapag nakapasok siya sa loob ng intestine natin ay magdulot siya ng inflammations or pamamaga. So, kaya madalas is may kasamang blood yung kapag nagkakaroon ng diarrhea. Tandaan lang natin na si E. coli ay mild lang siya o mild lang yung pagda-diarrhea. Samantalang si Jejunu naman is siya yung kumbaga sa mild is mas grabe si Jejunu. So dahil may kasamang blood kapag nagkokos ng diarrhea. So next is Helicobacter. So are spiral or helical bacteria. They are strict microaerophilic species of importance is H. Pylairo, so are short spiral gram-negative bacilli motile with tuft of sheeted flagella. So they get transformed to coccoid forms on exposure to air. So H. pylori are microphilic, need carbon dioxide supplementations and humid environment. So the species can grow on Skyros, Campylobacter, media, and chocolate agar, so producing circular convex translucent colonies. So they are catalase, urease, and oxidase positive. So yung si Campylobacter is, tandaan lang natin is, strong urease reaction is their characteristic feature. So dito si Campylobacter is, tandaan lang natin na is, yung bacteria nito is unique siya. Kasi kaya niyang mabuhay sa loob ng tiyan natin kahit na acidic. So next is
So, makikita nyo na yung bacteria is nasa loob siya ng tiyan natin or nakapoint siya sa stomach natin or dahil yung bacteria na to is kaya niyang mabuhay sa loob ng tiyan natin na kahit acidic ka. So, dahil nagpo-produce siya ng urease. So, yung urease na yun yung nagpo-protect sa kanya laban sa acid. So, nagko-cause din siya ng chronic gastritis and peptic ulcer. So, yun lamang po. Thank you.